Isang batang lalaki na nakauniporme ng paaralan ang desperado na tumakbo mula sa isang maliit na halimaw. Kahit alam niyang wala ng saysay ang pagsigaw dahil siya ay ganap na nakahiwalay, hindi niya mapigilan. Wala siyang ideya kung ano talaga ang humahabol sa kanya. Pagkatapos, isang parang batang boses ng babae ang nagpasya na gawin man lang ang maliit na pabor na iyon, na nagpapakita na ang humahabol sa kanya ay isang klasikong kuneho na may isang sungay. Para siyang isang pagod na kumakain ng Telmar, tinanong ng boses kung may kailangan pa ba siya. Ang kawawang bata ay humiling lamang na huwag siyang iwanang mag-isa, ngunit nadulas at nadapa siya, na nagbigay sa kuneho ng sapat na oras upang umatake at tusukin ang kanyang backpack gamit ang sungay nito. Gayunpaman, pinalad ang bata at nahulog sa ibabaw ng ulo ng nilalang, at ang sumunod na nangyari ay kinailangang sensurahin upang hindi ito maging masyadong halata. Sumunod, isang elf na naglalakad sa kagubatan ang nakarinig ng isang boses ng lalaki na nagpapayo sa kanya na tumungo sa silangan dahil may isang mahalagang bagay na malapit ng mahulog doon. Dahil sa pagkainteresado, huminto siya upang pag-isipan ang kanyang narinig, ngunit nawala ang pokus nang biglang bumukas ang mga butones ng kanyang blusa, na nagpapakita ng buong lakas ng kanyang asset. Bumalik sa batang lalaki, na mula sa pagiging malas ay naging mapalad sa loob lamang ng isang segundo, nakaramdam siya ng ginhawa dahil nakaligtas siya sa malupit na pag-atake ng kuneho. Bagamat wala siyang ideya kung nasaan siya sa kanyang telepono, walang signal. Tungkol naman sa boses na kanyang narinig, marahil ay halusinasyon lamang ito na dulot ng gutom. Nakakaramdam siya ng matinding gutom kaya't agad niyang tiningnan ang kunhong nakahiga roon. Una sa lahat, iniisip niya kung nakakain ba ang karne nito, at bukod doon, wala siyang paraan para magpaninggas ng apoy. Bigla, ipinahayag ng boses na oo, maaaring kainin ng hayop at mas angkop na lutuin ito. Kung gayon, nagpa siya ang batang lalaki na dalhin ang bangkay kung sakaling magkaroon ng emergency. Matapos ilagay ang kuneho sa kanyang backpack, sinamantala niya ang pagkakataon upang tanungin ang misteryosong boses kung nasaan siya, ngunit sa una, sinagot lamang nito na ang backpack na kanyang hawak ay isang backpack na may butas sa gitna na gawa sa mga materyales na wala sa mundong ito. Dahil sa tuwa na may kung ano sa loob niya na eksaktong sumasagot sa kanyang itinatanong, sinimulan itong buhayin ng batang lalaki ng mga kalokohang tanong tulad ng kung ano ang langit at lupa. Kakatwa, nang magtanong siya tungkol sa lupa, sinabihan siyang ito ang Labyrinth Devuner, level 273, na malinaw na nag-iwan sa kanya ng kalituhan, ngunit hindi sapat para talagang mag-alala. Sa pag-arte sa kanyang edad, hiniling niya sa boses na suriin siya. Sinabihan siya na ang pangalan niya ay Manabi Habiki, isang 16 na taong gulang na Provisional Level 1 Appraiser. Sa pagkakaalam niya, si Manabi ay isang estudyante lamang sa high school, at ngayon ay kailangan niyang maunawaan kung bakit siya ay isang Provisional Appraiser. Dahil hindi iyon sinagot ng misteryosong boses, tinanong niya kung sino ang babae. Sinabihan siya na ang babae ang status support, bagaman hindi niya masagot ang mga tanong tungkol sa kanyang sariling impormasyon. Nalilito pa rin, tiningnan ng lalaki ang kanyang status at nakakita ng ilang kakaibang kasanayan tulad ng appraisal, treasure chest, world map, translate, at tutorial. Dahil wala na siyang ibang magawa, sinubukan niya ang husay na tila pinakamagaling at matalinong mga mata, gamit ang isang tipikal na pose ng bida sa anime at sumigaw upang paganahin ang umano'y kahanga-hangang kapangyarihang ito. Gayunpaman, nang mapagtanto niya ang nangyari, naunawaan niya na napahiya lang siya sa kanyang sarili dahil walang nangyari. Dahil sa pagkailang, sinubukan niya ang susunod na tutorial, ngunit nalaman niyang ginagamit na ang kasanayan. Dahil sa kawalan ng maintindihan, sinubukan niya ang mapa ng mundo at nadismaya nang makitang isa lamang itong simpleng mapa na may kaunting impormasyon, tulad ng isang linyang nagpapakita ng landas na kanyang nilakarin sa lugar, na kadalasang binubuo ng paikot na paggalaw, na nagpapahiwatig na hindi siya magaling sa mga direksyon. Alinman dito, dala ang kanyang mga gamit, ipinagpatuloy ng lalaki ang kanyang paglalakbay patungo sa kahit saan hanggang sa makahanap siya ng isang kalsada na maaaring daanan niya palabas sa malawak at walang laman na parang ito. Pagkatapos ng isa pang pagkatisod, natambo siya ng patihaya sa mga bato ng kalsada at nagreklamo tungkol sa kanilang temperatura. Sa sandaling iyon, natanggap niya ang titulong itinapon mula sa ibang mundo.
Paunti ng paunti ang pagkaunawa sa nangyayari, biglang hinarap ni Manabi ang isang halimaw na parang aso na halos 9 na talampakan at 10 pulgada ang taas. Ang nilalang ay mukhang mabangis at handang lamunin siya, ngunit nagulat ito sa sigaw ni Manabi at agad na tinamaan ng mahiwagang kapangyarihan sa ulo. Tumingin si Manabi sa direksyon kung saan nagmula ang kapangyarihan at nakitang ito ay isang palaso na penyana ng isang elf. Tuwang-tuwa siyang nakahanap ng ibang tao, at narinig niya ang boses na nagpapagana sa translation skill para makapag-usap sila. Dahil nakahinga ng maluwag na hindi nasaktan ang lalaki, ipinakilala niya ang sarili bilang si Emalia at tinanong kung paano ito nakarating doon. Gayunpaman, si Manabi ay nakatuon lamang sa kanyang matutulis na tainga, nakatitig sa mga ito hanggang sa masayang napagpasyahan nito na malamang ay nagko-cosplay ito bilang isang elf. Hindi siya maintindihan, tinanong ng babae kung ano ang ginagawa nito sa Meadow of the Labyrinth Devourer. Gaya ng inaasahan, sumagot siya na wala siyang ideya, na lalong nagpagulo sa usapan. Sa kalagitnaan nito, tiningnan ni Manabi ang kanyang katayuan at natuklasan na siya pala si Emalia Steinbert, isang level 3 spiritual archer, 56 na taong gulang, na ang espesyal na kasanayan ay ang pandinig ng espiritu. Siya nga pala, nagulat siya nang makita ang kanyang edad dahil hindi ito mukhang matanda sa unang tingin. Ipinaliwanag ni Emalia na ang Labyrinth Devourer ay isang halimaw na nagbabalat kayo sa larangan at hindi direktang inaatake ang mga target nito. Ginagawa lamang nito ito kapag sila ay pagod na pagod dahil sa pagkawala sa lugar na iyon. Dahil ipinagmamalaki na may isang batang nakaligtas sa isang posibleng trahedya, niyakap siya ng babaeng may matulis na tainga upang ipakita ang kanyang pag-aalala. Gayunpaman, nang sabihin ni Manabi na siya ay 16 na taong gulang na, niyanig siya ng elf dahil sa hindi makapaniwala, hindi matanggap na ang isang taong kasing laki niya ay itinuturing ng isang nasa hustong gulang. Nang gabing iyon, habang inilalagay nilang dalawa ang isang palayok sa apoy upang ihanda ang karne ng kunhong may sungay, nalaman ni Manabi na ang mga tao sa mundong ito ay itinuturing na mga nasa hustong gulang ang mga 15 taong gulang. Nagpasya siyang iwanan ang bagay na iyon para mamaya at magtuon sa hapunan. Di nagtagal, dahil gutom na siya, nilagok ng lalaki ang pagkain sa isang kisap mata at inabutan ng isang tasa ng tsaa. Nang samantalahin niya ang pagkakataong magtanong kung nasaan sila, iniluwa ng elf ang inumin sa mukha niya at, nang makabawi mula sa pagkabigla, ay sumagot na sila ay nasa kaharian ng Habarashia. Naguguluhan, ipinaliwanag ni Manabi na wala siyang ideya kung nasaan iyon dahil galing siya sa Japan, at syempre, wala ring ideya ang elf kung ano ang ibig sabihin noon. Sa anumang kaso, sa pag-aakalang ang binata ay maaaring nababalisa matapos dumating mula sa isang malayo at hindi pamilyar na lugar, nangako si Emalia na dadalhin siya sa lungsod upang ipakita sa kanya kung paano gumagana ang mundong ito. Nang oras na para matulog, inactivate niya ang isang kasanayan na tinatawag na air alarm upang protektahan sila sa gabi. Nang sabihin na, kakaiba para sa kanya na ngayon lang sila nagkita. Gayunpaman, ang binata ay tuluyang nagbaba ng kanyang bantay at mahimbing na natutulog ng walang anumang kahihiyan. Pinagmasdan ang kanyang mga damit, ipinapalagay ng elf na tunay siyang nagmula sa ibang mundo at maaaring siya ang mahalagang bagay na binanggit ng espiritu nang sabihin nito sa kanya na tumungo sa silangan. Dahil dito, nagpasalamat ang espiritu kay Emalia sa pagprotekta sa binata. Sa susunod na eksena, habang nakaupo sa isang mesa kasama ang dalawa pang teenager, ginaising si Manabi ng isang babae na humiling sa kanya na magtuon sa espesyal ni Amani. Naghanda ang babae na gisingin siya. Pagkatapos humigop, pinuri ni Manabi ang kayamanan ng lasa at aroma, isang kommentong ikinagulat ni Amani dahil sa kung gaano ito katanda pakinggan. Bilang tugon, ipinaliwanag niya na isa na siyang nasa hustong gulang, kahit na siya ay humigit kumulang 3 talampakan at 11 pulgada ang taas. Tiniyak sa kanya ng isang kaibigan na nagngangalang Kyuko na siya ay lumalaki pa rin, at idinagdag ni Amani na nasa parehong yugto pa rin ito. Sinulyapan ni Manabi ang aset ng babae at tahimik na sumang-ayon, habang ang isa pang kaibigan sa mesa na nagngangalang Taiki ay sumasang-ayon sa kanyang pag-uugali, na nangangatwiran na palagi siyang nakakasundo ng mga matatandang babae. Halimbawa, ang babae sa panaderia na palaging nagbibigay sa kanya ng kaunting dagdag, or ang clerk sa maliit na tindahan na palaging nakangiti sa kanya, or kahit ang babaeng may asawa sa bento shop.
Iniisip ni Manabi na imahinasyon lamang ito ng kanyang kaibigan, ngunit ang sigurado siya ay malapit nang magsimula ang bakasyon sa tag-init, at sabik na siyang makahanap ng mas matandang babae upang makakuha ng ilang mga bagong karanasan. Sa sandaling iyon, naalala ni Manabi na papalapit na nga ang bakasyon sa tag-init at sa huling araw ng pasukan, sinubukan niyang pumasok sa silid-aralan. Nang buksan niya ang pinto, bigla siyang nakakita ng isang maliwanag na liwanag. Pagkatapos noon, bigla siyang nakarating sa bagong mundong ito, kung saan siya ay sinalubong ng isang taong hindi na niya maalala. Nagising mula sa panaginip sa kalagitnaan ng gabi, nami-miss ni Manabi ang kanyang mga kaibigan at nagtaka kung nag-aalala ba sila sa kanya, ngunit naputol siya nang tumama sa mukha niya ang isa sa mga butones ng damit ni Emalia. Hindi niya ito masyadong pinansin, tinanong niya ang boses kung ano ang berdeng liwanag sa paligid ng kanilang kampo. Sinabihan siya na ito ay isang barrier spell na nagbabantay sa isang paunang natukoy na lugar at nagpapatunog ng alarma kung may makikilala itong nanghihimasok. Nang makita mismo ni Manabi ang spell, napagpasyahan niya na talagang nasa ibang mundo siya, ngunit inamin niyang gusto niyang malaman kung paano bumalik sa sarili niyang mundo. Para mas maunawaan ang sarili, sinuri niya ang ibig sabihin ng kanyang klase. Ipinaliwanag ng boses na ito ay isang B-rank rarity class na may kakayahang tukuyin ang mga kakayahan at katangian ng mga bagay at nilalang, gayunpaman, wala itong taglay na kakayahang makipaglaban. Kahit na naiintindihan niya ito sa ilang antas, hindi pa rin alam ni Manabi kung bakit tinatawag na provisional ang kanyang klase. Dahil sa hindi pagtanggap ng sagot mula sa status support, nagpasya siyang matulog muli. Pagsapit ng umaga, inisip ni Emalia ang kanyang mga iniisip at naalala na kahapon ay tinulungan niya ang lalaking ito na matulog sa tabi niya, or sa halip ay ang binata na ito dahil inaangkin niyang 16 na taong gulang ito. Sa katunayan, napagtanto niya na nangangahulugan ito na ginugon niya ang gabi sa tabi ng isang lalaking nasa hustong gulang. Dahil hindi pa siya naging bahagi ng isang grupo at hindi alam kung paano karaniwang nangyayari ang mga ganitong bagay, sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na normal lang ito. Pagkatapos, nang mapansin niyang natanggal ang butones niya, sumigaw ang elf at ginaising si Manabi. Ibinalik niya ang butones sa kanya habang sinasabing mayroon siyang medyo hubog na pangangatawan, sapat na para makakuha ng suntok na nagpalipad sa kanya sa buong bukid. Pagkalipas ng ilang panahon, habang ipinagpapatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay, humingi ng tawad si Emalia sa kanyang ginawa, ngunit sinabi ni Manabi na maayos lang ito, bagamat inamin niyang hindi siya sigurado kung makakaligtas siya kung hindi niya ininom ang kanyang potion. Ipinaliwanag niya na patungo sila sa lungsod ng Roel at aabutin ng kalahating araw bago makarating kung magpapatuloy sila sa kagubatan tulad ng kanilang ginagawa. Nag-alala si Manabi tungkol sa mga halimaw, ngunit tiniyak sa kanya ni Emalia na paprotektahan niya siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung naramdaman ba nito ang aura ng halimaw. Nang ipaliwanag niya na nagawa niya ito sa pamamagitan ng kasanayan sa mapa ng mundo, lubos na nagulat ang elf. Total, isa itong kasanayan na may ranggong Alea Rarity na sobrang bibihira. Ngayon, dahil sa ganap na pagtutok, tinanong niya ang tungkol sa kanyang klase, at sumagot ito na isa siyang appraiser provisional. Inisip ni Emalia na isa itong uri ng biro, ngunit tiniyak sa kanya ng binata na hindi rin niya ito naiintindihan. Ang alam lang niya ay nararamdaman niya ang mga kalapit na tao at halimaw at nakikita ang mga landas na kanyang tinahak, halos mawalan siya ng malay. Ipinaliwanag ni Emalia na sinumang adventurer ay ibibigay ang kanilang buhay upang magkaroon ng ganitong kasanayan upang mabuhay. Si Manabi, na walang ideya kung ano ang isang adventurer, ay humingi ng suporta sa katayuan at nalaman na sila ay mga taong kaakibat ng Adventurers Guild na sumasailalim sa mga misyon tulad ng pangangaso ng mga halimaw at pagkolekta ng mga materyales kapalit ng mga gantimpala. Sa anumang kaso, naiintindihan na ngayon ni Emalia kung paano siya nakatakas mula sa Labyrinth Meadow ng Devour, ngunit hindi niya maintindihan kung paano hindi natanto ng binatang ito hanggang ngayon ang mga kapangyarihang taglay niya, ang mismong mga kapangyarihang dahilan kung bakit siya nabubuhay pa rin ngayon. Dahil doon, naabot niya ang sumusunod na conclusion, si Manabi ay maaari lamang maging isang ignorante at walang alam na binatang lalaki, at sinasabi niya iyon ng may buong paggalang. Nang mabigla siya sa kanyang pasibo at agresibong mga sinabi, naisip ni Manabi na malamang na wala siyang maraming kaibigan, isang kaisipang mas tumatak sa kanyang isipan kaysa sa inaasahan niya. Gayunpaman,
Tiniyak niya sa kanya na silang dalawa ay magkaibigan. Ang mga salita ay tila nagbigay liwanag sa loob ng elf, na parang wala pa siyang ibang tinawag na kaibigan noon. Hindi na iyon isinantabi, tiningnan ng binatang lalaki ang kanyang mapa at nakita na malapit sila sa isang kunhong may sungay na kristal. Ang pagbanggit lamang dito ay lalong nagpataranta sa elf kaysa dati. Total, ang nilalang na ito ay napakabihirang, maaari itong gamitin upang lumikha ng isang panlunas sa lahat or ibenta sa halagang 200 gintong barya. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, hinayla ng Archer ang tagasuri patungo sa halimaw. Matapos itong suriin, nalaman ni Manabi na ang mga kunhong ito ay nagtataglay ng kasanayang tinatawag na pagtakas, pati na rin ang isa pang tinatawag na pagtuklas sa paligid. Sa madaling salita, ang paglapit sa nilalang ay hindi magiging madali. Gayunpaman, ipinakita ni Emalia na handa siya sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang mga pamamaraan, sound cut at scent cut. Pinuri ni Manabi ang kanyang katalinuhan, ngunit agad siyang tumugon sa pagsasabing siya ang kahanga-hanga at ang anumang grupo ng mga nakikipagsapalaran ay gugustuhin ang isang katulad niya. Sa totoo lang, hindi niya maintindihan kung paano maaaring maging in-demand ang isang klase na hindi para sa labanan. Ipinaliwanag ng elf na ang mga ganitong klase ay mahalaga sa likurang bantay, namamahala sa larangan ng digmaan at pumipigil sa panganib bago pa ito mangyari. Sa totoo lang, desperado si Emalia na imbitahan ang appraiser na sumali sa kanyang grupo. Gayunpaman, natatakot siyang magmukhang nag-iisa or labis na sabik, kaya nagpasya siyang pahangin ito sa pangangaso na ito, umaasang siya ang magmumungkahi na bumuo sila ng isang duo. Nang mapagdesisyonan iyon, hinayla ng adventurer ang kanyang pana, naghahandang magpaputok. Tinanong ni Manabi kung nasaan ang kanyang mga palaso. Ipinaliwanag niya na ginagamit niya ang basbas ng espiritu upang hubugin ang hangin mismo. Iyon ang kanyang pinaputok. Bilang pagpapakita, nagpakawala si Emalia Steinbert ng isang mahiwagang palaso patungo sa kuneho. Sa kanyang kahihiyan, madaling nakatakas ang nilalang. Dahil sa sitwasyon, inamin ng elf na walang paraan para matamaan ang kawawang nilalang maliban kung makahanap sila ng paraan para pigilan ito sa pag-activate ng kakayahan nitong makatakas, at nangyayari lamang iyon habang umaatake ang hayop. Sa pagkakataong iyon, inialok ni Manabi ang kanyang sarili bilang target para sa kunhong may sungay na kristal. Nang suriin niya ito kanina, natuklasan niya na ang nilalang ay hindi partikular na matalino. Dahil sa kanilang estratehiya, hinikayat ni Manabi ang kuneho sa isang sulok at pinalibutan ito ng isang pader na lupa, na nag-iiwan lamang ng isang makitid na labasan kung saan siya nakatayo, lantad at mahina. Nang tangkain ng halimaw na sumugod upang atakihin siya, madali itong nataman ng palaso ni Emalia at agad na nasawi. Pagkatapos, inamin ni Emalia na hindi niya kailanman naisip na ang kunhong may sungay na kristal ay magiging ganoon kawalang isip, lalo na't sapat na kawalang isip para umatake sa isang tao, maliban na lang, syempre, kung si Manabi ay mukhang mahina lamang, kahit sa isang halimaw na ganoon katawa-tawa, na tila inaamin na totoo. Hindi na iyon isinantabi, nag-level up si Manabi at nagulat sa psychedelic visual display na nalilikha ng kanyang status support system habang ginagawa ito. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung paano siya nakakuha ng experience points gayong hindi naman siya umaatake. Ipinaliwanag ni Emalia na ang pagbibigay ng suporta ay maituturing ding partisipasyon. Puno ng pananabik, itinaas niya ang magic stone ng kristal na may sungay na kuneho sa ere at, muli, isang butones mula sa kanyang blusa ang kumalas. Samantala, isang banal na nilalang na nakaupo sa isang trono ang bumati kay Manabi ng pinakamabuting kapalaran habang patuloy niyang nilalampasan ang mga balakid pagkatapos makumplito ang tutorial. Pagkalipas ng ilang panahon, isang babae na nagngangalang Ivel ang opisyal na nagparehistro sa guild at ngayon ay maaari nang magtrabaho bilang isang adventurer. Napagpasyahan na niya na ang kanyang unang gawain ay ang maghanap ng isang bagay na napakahalaga. Sa susunod na sandali, dumating si Manabi sa Roel kasama si Emalia. Dahil ang mga damit hapon ng binatang lalaki ay nakakaakit ng maraming atensyon, pinahiram siya ng elf ng isang tonika para hindi siya makakuha ng maraming tingin. Iminungkahi rin niya na bumili siya ng maayos na damit. Matapos ibenta ang sungay,
dahil nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 200 gintong barya, kahit walang ideya kung magkano ang halaga ng isang gintong barya, tiningnan ni Manabe ang status support at natuklasan na ang isang barya ay katumbas ng humigit kumulang 10,000 yen. Dahil dito, naunawaan niya kung bakit interesado ang elf sa sungay na iyon. Tungkol sa kanya, hiniling ni Emalia sa tao na maging matino hanggat maaari. Kung hindi, maaaring may mga masasamang tao na subukang samantalahin siya. Sunod, tumungo ang dalawa sa Adventurers Guild, kung saan nakatagpo nila ang dalawang lalaki na tila hindi masyadong gusto ang bagong miyembro ng grupo ni Emalia, dahil malinaw na mukha itong isang batang walang kwenta. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Emalia na si Manabe ay isang nasa hustong gulang na sa kabila ng kanyang hitsura. Samantala, may ilang adventurer pa na dumating, at ang isa sa kanila ay tila mas palakaibigan kaysa sa unang dalawa. Nagbiro siya na ang mga lalaking iyon ay minsan ay may maruruming bibig, na nagpapagaan ng tensyon. Pagkatapos ay tinapik niya ang balikat ng bagong dating at binati siya ng good luck. Matapos ipaliwanag ni Emalia na sila ay bahagi ng isang grupo na tinatawag na Silver Banner, dinala si Manabe sa receptionist ng guild, isang beast woman na nagngangalang Jewel. Natuon ang kanyang atensyon sa kakaibang mga tainga nito, nakahawig ng sa isang pusa. Dahil ang mga ito ay dumating upang magbenta ng isang napakahalaga at mahalagang bagay, humingi ang elf ng isang nakahandang silid upang pag-usapan ang transaksyon. Pagkatapos ay dinala sila ni Jewel sa opisina ng Guildmaster. Nang makita ang napakamaskuladong lalaki na nakaupo sa kanyang mesa, hindi itinago ni Manabe ang kanyang paghanga sa lakas ng lalaki, dahil siya mismo ay wala sa parehong kadalian pagdating sa pagpapalaki ng kalamnan. Ang lalaki, na hindi alintana ang pagyayabang, ay agad na pinunit ang kanyang damit, na lumikha ng agarang koneksyon sa pagitan nila, ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Bart Deliard, ang Guildmaster. Inirerekomenda niya na simulan ng lalaki sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanyang likod, dahil ito ang pinakamalaking grupo ng kalamnan. Kung gusto ni Manabe na magmukhang mas malaki, kailangan niyang ituon ang pansin sa kanyang itaas na katawan. Dahil sawa na sa ganitong kalokohang pag-uusap, ang mga babaeng naglagay ng tubig at malamig na tubig sa kanilang dalawa, at ang mga spell ay agad na naitala sa grimoire ni Manabe. Pagkatapos ng kaguluhan, si Jewel, na nagpakilala rin bilang Vice Guildmaster, ay nagtanong kung ano ang dala ni Emalia para ibenta. Nang ilagay ng elf ang sungay sa mesa, sinabi ni Bart na mas malaki ito kaysa sa dala niya 3 taon na ang nakalilipas. Nag-alok siya ng 400 gintong barya, na ikinatuwa ni Manabe, dahil halos doble ito sa sinabi ni Emalia na halaga nito. Gayunpaman, sa pagkagulat ng binata, matatag na nakipagnegosasyon ang kanyang kasama para makakuha ng mas maraming barya. Ikinatwiran niya na ang sungay mula 3 taon na ang nakalilipas ay nagkakahalaga ng 230 gintong barya, ngunit ang isang ito ay 3 beses na mas malaki, kaya hindi makatuwiran para sa kanya na makatanggap lamang ng doble ng halaga. Dapat ay hindi bababa sa 800 barya ang makuha niya. Kinakalkula ni Manabe na tila medyo mali ang kalkulasyon, habang si Bart ay nagreklamo na wala siyang ganoong kalaking pera. Sa puntong iyon, ang Guildmaster at ang Adventurer ay nakipagnegosasyon, bawat isa ay nagmungkahi ng mas malapit sa kanilang sariling interes. Sa simula ay nag-alok si Bart ng 550 coins, ngunit kalaunan ay natapos ang deal sa 700, na labis niyang ikinadismaya. Itinuro ni Jewel na lalampas ito sa budget, kaya ang diferensya ay ibabawas sa sweldo ng Guildmaster, isang mahalagang aral para sa isang muscular head na nakikipagnegosasyon ng hindi man lang alam ang pondong pinamamahalaan niya. Nang makuha ang perang iyon, naramdaman ni Emalia na sa wakas ay iimbitahan na siya ni Manabe na bumuo ng isang party, ang una sa buong buhay niya. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang pananabik, muling bumukas ang botones sa kanyang blusa, na muling nagpakita ng kambal na aset na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit. Dahil doon, mabilis na sinabi ni Jewel na kailangan niyang pag-usapan ang mga pamamaraan sa elf at itinulak ang dalawang lalaki palabas ng silid. Dahil kailangan niyang maghintay sa labas, nakahanap si Manabe ng mesa na mauupuan at natuklasan na ang kanyang tutorial skill ay maaaring mag-level up mula level 1 hanggang level 2. Pagkatapos ay inanunsyo ng support na ngayong nag-level up na ang tutorial, natapos na ang companion support. Bagamat malinaw na hindi maintindihan ni Manabe ang ibig sabihin noon.
Sa sandaling iyon, bumalik si Emalia na nakaayos na ang kanyang butones at humingi ng paumanhin sa pagkaantala. Dumating ang isang receptionist na nagngangalang Miyato upang ihatid ang isang mahalagang misyon sa elf. Nang mapagtanto ni Emalia na ito ay isang gawain na direktang nagmumula sa kanyang tinubuang bayan, sinabi niya kay Manabi na kailangan niyang umalis kaagad at hindi niya ito maaaring isama, kaya kailangan niyang ayusin ito ng mag-isa hanggang sa bumalik ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Manabi na si Emalia ang tila kasama na binanggit ng suporta. Samantala, nag-iisa sa isang madilim na kuweba, si Ivel ay naglarawan ng isang salamin. Sa pagtingin sa kanyang refleksyon, siya ay naghinagpis na wala na ang kanyang hinahanap. Dahil doon, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap sa ibang lugar. Nang oras na para magpaalam, sinubukan ni Emalia na siguraduhing magiging maayos si Manabi habang wala ito. Kaya naman hiniling niya kay Jewel na bantayan siya. Tungkol naman kay Manabi, nakikita niya ito bilang isang pagkakataon upang hindi naguluhin pa ang elf, dahil hanggang ngayon ay wala pa itong ginagawa kundi alagaan siya sa buong panahon. Tungkol doon, nagpasya siyang magparehistro bilang isang adventurer upang makatanggap siya ng isa or dalawang trabaho. Kahit na wala siyang kasanayan sa pakikipaglaban, tiyak na may mga misyon na kaya niyang harapin. Nang maayos na ang lahat, inalok siya ng elf ng tuluyan kung saan siya nanunuluyan. Iniabot niya sa kanya ang isang mapa at sinabihan siyang hanapin si Tanya sa Smiling Goddess Inn. Bago umalis, inalok ni Manabi na ibalik ang kanyang tonika, dahil paulit-ulit niyang binubuksan ang mga butones ng kanyang blusa at maaaring mas kailanganin niya ito kaysa sa kanya. Dahil sa labis na pagkapahiya, dali-daling nagpaalam si Emalia sa binata at tumakbo palayo ng mabilis. Sa katunayan, sa sobrang pagmamadali niya ay nabangga niya si Ivel, at ang kanyang komisyon sa harap ay lumikha ng isang malakas na impact na sapat para matamba ang kawawang babae sa lupa. Tinanong ng isa sa mga gwardya kung maayos ba ang ulo ni Emalia, dahil tila wala siyang imak. Sumagot siya na kailangan niyang umuwi ng mas maaga kaysa sa gusto niya. Tinanong ni Ivel kung ang kanyang tahanan ay nasa lupain ng mga elf, at kinumpirma ni Emalia na nakatira siya sa kaharian ng Finot. Dahil doon, sinabi ni Ivel na pupunta rin siya roon, at ang dalawa ay pansamantalang bumuo ng isang pares upang ipagpatuloy ang paglalakbay ng magkasama. Ilang araw matapos silang maghiwalay, halos lahat ng oras ni Manabi ay ginugol ang kanyang pagtulog. Naubos na ang baterya ng kanyang telepono, at hanggang ngayon ay hindi pa niya natuklasan kung paano bumalik sa kanyang orihinal na mundo. Tinanong niya si Jewel kung paano iyon posible, ngunit ang pag-uusap ay hindi napunta sa magandang direksyon. Ang kawawang lalaki ay dinala sa isang establishmento na tinatawag na Another World, na, kung titingnan sa labas, ay tila dalubhasa sa mga litigo at masisikip na damit na latex. Maaari siyang maghanap ng ibang tutulong sa kanya, ngunit malamang na makakakuha iyon ng labis na atensyon mula sa mga tao sa bayan, dahil tiyak na hindi ito isang casual na paksa. Sa sandaling iyon, hiniling ni Tanya, ang may-ari ng inn, na pumasok sa kanyang silid at ipinahayag ang kanyang pag-aalala. Hindi pa siya bumaba para sa almusal or tanghalian, at malapit na ang oras ng hapunan. Dahil dito ay napagtanto niya na ang pera mula sa sungay ay hindi magtatagal magpakailanman, kaya kailangan niyang makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Upang malaman kung anong uri ng trabaho ang maaari niyang tanggapin batay sa kanyang kasalukuyang mga katangian, sinuri ni Manabi ang status ng suporta upang subukang maunawaan ang kahulugan ng bawat bagay. Dahil sa ngayon ay pakiramdam niya ay tuluyan siyang naliligaw, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng HP at MP, nakikinig lamang siya kapag pinapayuhan siya ng suporta na huwag sumali sa solo combat. Bukod doon, napansin niya ang isang titulo na tinatawag na Older Women's Slayer, na tila hindi isang partikular na kaaya-ayang kalamangan, kung mayroon man itong layunin. Sa kabilang banda, natuklasan din niya na mayroon siyang kasanayan na tinatawag na aklat medikal, na nagbibigay daan sa gumagamit na matutunan ang anumang nakasulat sa pamamagitan lamang ng pagbabasa nito. Kung kinakailangan ang mga advanced na medikal na pamamaraan, inirerekomenda ng suporta na basahin ang bawat pahina. Kahit na maaaring magtagal, nagpasya si Manabi na simulan sa kasanayang iyon. Pagkatapos ay nagulat siya nang ang aklat medikal ay parang nagpadala ng isang pag-agos sa kanyang ulo, na parang pilit na inililipat ang kaalaman nito sa kanya. Samantala, habang naglalakbay,
kinausap ni Emalia si Ivel tungkol sa kung gaano siya nag-aalala para kay Manabi at kung gaano kahirap ang paghiwalay dito. Iminungkahi ni Ivel na marahil ay umibig na ang elf, na agad na itinanggi ni Emalia, lalo na't mayroong 40 taong pagkakaiba sa edad sa pagitan nila. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, nagulat si Emalia sa isang taong napakahalaga sa kanya at tumakbo upang bigyan siya ng isang medyo mahigpit na yakap. Matapos halos lamunin ng mga aset na iyon, nagkomento ang isa pang elf na sa wakas ay nagkaroon siya ng pribilehiyong bisitahin ang Twin Peaks pagkatapos ng 5 taon. Nang makitang mukhang nalilito si Ivel, ipinaliwanag ni Emalia na ito ay si Stelia, ang punong kasambahay. Nang ipakilala niya si Ivel sa katulong, kinilala ni Ivel ang sarili bilang bahagi ng grupo ni Emalia, na direktang nagpapakain sa ego ng elf, dahil matagal na niyang gustong bumuo ng isa. Natural, hindi niya ito itinanggi, kahit na tila hindi masaya si Stelia tungkol dito. Pagkalipas ng ilang araw, natapos ni Manabi ang pagkuha ng lahat ng nilalaman mula sa aklat medikal. Kahit na pakiramdam niya ay tuluyan na siyang napagod, nagpasya siyang mamili. Lumabas siya ng inn at dumiretso sa isang tindahan ng armas, kung saan siya bumili ng ilang matibay na gamit para sa kanyang bagong propesyon bilang isang adventurer. Labis na pagod matapos mabasa ang aklat medikal, napagpasyahan niya na ang pag-aaral ng mga bagong kasanayan ay talagang komplikado. Gayunpaman, ipinaliwanag ng status support na ang paraan ng pag-aaral ay nag-iiba-iba sa bawat kasanayan, na nagmumungkahi na hindi ito palaging magiging ganito kapagod. Naisip din ni Manabi na ang status support ay masyadong mahaba ang pangalan para sa boses sa kanyang ulo, kaya tinanong niya kung maaari niya itong tawaging Supo. Sa huli, tinanggap ito ng support. Di nagtagal, habang nakikipag-usap kay Jewel sa Adventurers Guild, nagulat si Manabi sa pagdating ng lalaking iyon mula sa Silver Banner na naging mabait sa kanya. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay nakalaban ang isang Ruby Silver Wolf at malubhang nasugatan. Hinanap ng kanyang mga kasama ang Guildmaster, dahil kaya nitong pigilan ang pagdurugo mula sa binti at braso ng adventurer na nawala. Mabilis na lumapit si Jewel at nang hinayang nawala sa bayan si Barth. Naniniwala siyang maaaring hawakan ito ng ibang hilang magic, ngunit sinabi ng mga kasama ng nasugatang lalaki na sinubukan na nila ang lahat, binabantayan ang lahat ng may pag-aalala. Narinig ni Manabi mula kay Supo na maaaring makialam siya gamit ang natutunan niya mula sa medical book. Kaya, nag-alok siya ng tulong. Noong una, hindi siya pinagkakatiwalaan ng mga kasama, dahil nagpakilala siya bilang isang appraiser. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na nakakuha siya ng isang bagong kasanayan na maaaring magpabilis ng mga bagay-bagay. Dahil wala ng ibang pagpipilian, tumabi ang mga adventurer para sa kanya. Sa tulong ni Supo, nakita ni Manabi ang lason ng USA sa katawan ng lalaki, isang lason na matatagpuan sa mga kakaibang dahon. Ayon sa pagsusuri, ang nasugatang lalaki ay masasawi sa loob ng 5 minuto. Dahil sa tindi ng kanyang mga sugat, kinakailangan ang kumpletong paggaling, kabilang ang pagpapanumbalik ng mga nawalang paa. Para rito, inirerekomenda ni Supo ang paggamit ng hyperheal na sinamahan ng perpektong paggaling, na nangangailangan ng 650 mana points, habang si Manabi ay kasalukuyang mayroon lamang 56 na walang kinakailangang mana. Sinabi ni Manabi sa iba na ang nasugatang lalaki ay may lason ng USA. Pagkatapos ay tinanong niya kung mayroon mang nakakaalam ng hyperheal or perpektong lunas. Ikinalungkot ni Miyato na walang sino man doon ang may mga spell na iyon, habang inanunsyo na ang nasugatang lalaki ay may 4 na minuto na lamang upang mabuhay. Sa ganitong kaso, inirerekomenda niya ang pag-activate ng technical skill contract, na nagbibigay daan sa gumagamit na pansamantalang ibahagi ang kanilang MP sa iba, pinagsasama-sama ang kanilang mana upang may segowa ang paggamot gamit ang pinagsamang kabuuan. Hindi nag-aksaya ng oras, mabilis na ipinaliwanag ng binata kung ano ang kailangang gawin. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ng ibang mga adventurer ang pamamaraan at tila naghihinali sa una, sumang-ayon sila sa kontratang iniaalok niya. Gayunpaman, kulang pa rin sila sa MP, na nag-iwan kay Manabi na walang sapat na mana upang magamit ang mga medical spell. Sa sandaling iyon, nagpasya si Jewel na sumama sa kanila at ibigay ang kanyang lakas, sa wakas ay ibinigay sa bida ang mana na kailangan niya upang simulan ang pamamaraan.
Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Manabi ang hyperheal sa nasugatang lalaki upang maalis ang lason. Pagkatapos, ginamit niya ang perfect cure, na nagpanumbalak sa mga paa at kamay na nawala sa lalaki habang nasa bingit ng kasawian. Nang makita nilang ganap na nagamot muli ang kanilang kasama, sinigaw ng kanyang kaibigan ang pangalan ni Jade ng may lubos na ginhawa. Samantala, bumagsak si Manabi sa lupa, tuluyang nawalan ng lakas dahil sa pagod. Sa isa pang panaginip, pinagalitan siya ni Amani, sinasabing lagi siyang kumikilos nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Halimbawa, naroon ang pagkakataon na iniligtas niya ang isang aso mula sa pagkalunod sa ilog, at isa pang pagkakataon nang iligtas niya ang isang pasang natigil sa bubong. Dahil wala siyang laging makakasama na tutulong sa kanya sa mga mapanganib na sitwasyon, kailangan niyang maging mas maingat. Pagkalipas ng ilang panahon, nagising ang binata sa isang sopa na may biglaang takot nang marinig niya ang boses ni Supo na nagpapahayag na ang contract technique ay tumaas mula level 2 patungong level 5, at ang translate na iyon ay tumaas mula level 1 patungong level 2. Gamaan ang loob ni Jewel na ligtas siyang nagising, at nagpasalamat siya sa pagliligtas sa kanyang kapatid na si Jade. Inamin ni Manabi na hindi niya inakala na magkapatid ang dalawa, dahil magkaiba sila ng lahi. Ipinaliwanag ni Jewel na hindi sila iisa ang ina. Sinabi ng tao na hindi magiging posible ang lahat ng ito kung wala ang tulong ng lahat, ngunit iginiit ng Beastwoman na sa huli, si Manabi lamang ang may kakayahang magsagawa ng pagpapagaling, kaya dapat niyang tanggapin ang kanilang pasasalamat. Ginawa niya ito ng may napakagiliw na ngiti, isa na halos nakakatunaw sa puso ng receptionist. Gayunpaman, mabilis niyang binago ang usapan at sinabing hiniling niya sa lahat na ilihim ang nangyari. Dahil halos walang gumagamit ng hyperheal at perfect cure, ang dalawang spell na ginamit ni Manabi, kung sakaling kumalat ang balita, tiyak na susubukan siyang gamitin ng mga tao para kumita ng pera. Dahil dito, inirerekomenda ni Jewel na sumali siya sa isang grupo ng mga adventurer para sa proteksyon. Sa kabilang banda, ayaw ni Manabi na makaabala ng kahit sino, lalo na't wala siyang balak na manatili sa lungsod ng matagal. Bilang tugon, iminungkahi ng Beastwoman na umupo siya ng bodyguard. Samantala, sa loob ng isang selda ng bilangguan, isang malaking werewolf ang nangakong paprotektahan ang isang maliit na batang babae mula sa sinumang magtatangkang manakit sa kanya. Sa paghahanap ng bodyguard, sinalubong si Manabi sa tindahan ng isang lalaking nagngangalang Asheraten Debbie. Pagkatapos amuyin ang customer, ay nagpahayag na mayroon siyang kaaya-ayang aroma. Gayunpaman, oras na para piliin ang lalaki na siyang magiging responsable sa pagprotekta sa batang adventurer. Ilang matipuno at umano'y may kakayahang opsyon ang iniharap kay Manabi, ngunit agad niya itong binaliwala. Hindi naman sa may reklamo siya tungkol sa kanilang lakas, ang tunay na issue ay ang kanilang mababang MP. Sa isang sandali ng pangangailangan, gusto niyang magamit ang mga kakayahan ng aklat medikal, tulad ng ginawa niya noong pinagaling niya si Jade. Nakita na mas mapili ang kliyente, nagpa siya si Debbie na ipakita sa kanya ang ilang opsyon mula sa mas mataas na estant. Tutal, gaya ng kanyang isiniwalat, taglay ni Manabi ang masarap na amoy ng ginto na nagmumula sa kanyang katawan. Dahil hindi mapakali sa kakaibang kilos ng mga ngalakal, hiniling ni Manabi kay Supo na tingnan ang kanyang katayuan. Pagkatapos ay natuklasan niya na ang mga ngalakal na level 82 na ito ay nagtataglay ng pangamoy ng kapalaran, isang kakayahang nagbibigay daan sa kanya upang matukoy ang mga malapit ng magkamit ng malaking kayamanan or may potensyal na magdala ng malaking kita sa gumagamit. Nang mapansin ni Debbie ang binatang lalaki na sumusulyap sa isang gilid ng koridor, mabilis niya itong pinayuhan na huwag dumaan sa ganoong direksyon. Ayon sa kanya, tanging mga bodyguard lamang na hindi karapat-dapat sa trabaho at pakikipaglaban ang nakakulong doon, mga individual na, sa iba't ibang kadahilanan, ay hindi makabalik sa kanilang mga tahanan or lupain at itinatago lamang ni Debbie dahil wala siyang pagpipilian. Dahil nakaramdam ng simpatiya sa kanilang mahirap na sitwasyon, hiniling ni Manabi na dalhin siya sa kanila. Lalo nitong ikinatuwa si Debbie, habang lumalakas ang amoy ng kapalaran. Pagkatapos ay dinala ng tindero ang kanyang kliyente sa isang selda kung saan nakakulong ang isang lobo at ang maliit na batang babae na kanyang pinoprotektahan. Ang nakakatakot na nilalang ay nawawalan ng parehong braso at isang binti.
Tinanong ni Manabi kung bakit siya nakakulong, at ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan na nawalan ng kontrol ang lobo habang sinusubukang protektahan ang batang babae. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan ang humantong sa kanyang pagkakakulong doon, ngunit gaya ng alam ng lahat, ang mga patakaran ay mga patakaran lamang. Sinuri nila ang babae at natukoy na mayroon itong talento sa mahika, ngunit dahil hindi niya ito makontrol, siya ay naging isang banta. Sa sandaling iyon, sumigaw ang werewolf at sinabihan ang lalaki na lumabas. Gayunpaman, nagpa siya si Supo na suriin ang halimaw. Hindi nagtagal ay natuklasan nila na ito ang itim na lobo na si Claude Abarath, isang mandirigmang level 15, habang ang batang babae ay si Lillian Rouge na may hindi isiniwalat na klase. Naghinala si Manabi na hindi ipinapakita ang klase ng babae. Pagkatapos ay isiniwalat ni Supo na nakita ng mga mata ng pantas ang manipulasyon sa katayuan. Dahil walang ideya si Manabi kung ano talaga ang ginagawa ng kakayahang ito, hiniling ni Supo sa kanya na i-activate ang kanyang kasanayan sa diksyonaryo upang mas maunawaan kung paano gumagana ang mga mata ng pantas. Nang magpakita sa harap niya ang window na nagpapakita ng mga katangian ng kasanayan, tinamad si Manabi na basahin ang lahat. Napakaraming teksto lamang nito at iilang bahagi lamang ang binabasa niya, na nagpapaliwanag na ito ay isang napakalakas na kakayahan na, habang umuunlad ito, inihahambing ang pananaw ng gumagamit sa mundo sa isang Diyos. Ang rarity rank nito ay lumampas sa SSS. Para bang pinapayagan nito ang isang tao na makakita ng higit pa sa nakikita ng mga normal na mata. Gamit ang teknik na ito, nagsagawa si Supo ng muling pagsusuri. Pagkatapos ay nabunyag na si Claude ay hindi isang mandirigmang level 15, kundi isang bayaning level 95, at ang kanyang mga katangian ay mas mataas kaysa sa ipinakita noon. Halimbawa, ang MP na pinahahalagahan ni Manabi, sa halip na 128 gaya ng orihinal na inilarawan, ay aktwal na 3,066 na puntos. Bukod pa rito, nabunyag na ang Black Wolf ay nasa ilalim ng epekto ng isang di nakikitang sumpa sa anyo ng mga kadena na lubos na naghihigpit sa kanyang pisikal na kakayahan. Tungkol naman kay Lillian, nabunyag na siya ay isang pantas na may kapangyarihan ng banal na pagkawasak, isang kakayahang nagdudulot ng pagsira sa sarili kapag ginamit ng mga tao. Ito ay isang kasanayang ipinagkaloob ng mga Diyos bilang isang pagsubok. Matapos suriin ang parehong bilanggo, nasiyahan si Manabi sa kanilang mga antas ng MP, bagamat nag-aalala siya tungkol sa posibilidad na ang isang bayani ay hindi makakasama ang isang pantas. Gayunpaman, biglang nagpakita ang Diyos ng mundong iyon upang linawin na alam ng bata ang kanyang ginagawa. Kasabay nito, inanunsyo ni Supo na ang kanyang emergency measure skill ay nag-level up na, isang teknik na nagbibigay daan sa gumagamit na alisin ang mga epektong naghihigpit sa kapangyarihan ng isang target, depende sa antas ng negatibong epekto at ng skill mismo. Nang makita ang pagkakataong tulungan si Claude, sinabi ni Manabi sa mga ngalakal na kukunin niya silang dalawa. Nang marinig ito, yumuko si Debbie Paatros sa labis na kasiyahan, pinilipit ang sarili sa isang kakaibang pagbaluktot na tanging ang amoy ng pera lamang ang maaaring magdulot sa isang kakaibang tindero. Pagkaalis ng tindahan, sina Claude at Lillian ay dinala malapit sa bakuran ng kastilyo. Natural lamang na naghinala sila sa mga intensyon ng kanilang mamimili, dahil wala silang ideya kung sino talaga si Manabi. Una sa lahat, nilinaw ni Manabi na hindi niya kailanman sasaktan ang isang batang babae, kahit na ang itim na lobo ang maaaring magbayad ng halaga. Habang ang kanyang buntot ay halos nasa pagitan ng kanyang mga binti, tinanong ni Claude kung ano ang pinaplano ng lalaking iyon. Ipinaliwanag ni Manabi na gusto lang niya itong pagalingin, ngunit kakailanganin niya ang tulong ni Lillian para magawa ito. Nang marinig ito, hindi nag-atubili ang babae kahit isang segundo at ipinahayag na gagawin niya ang lahat para maibalik ang kanyang matalik na kabiyak. Nanatiling naghihinala si Claude sa tunay na intensyon ng binata, ngunit iginiit ni Lillian ng may kumpiyansa na hindi niya ito makukumbansi kung hindi. Sinabihan ng pantas na kakailanganin niyang ibahagi ang kanyang mga mana point kay Manabi upang makapaglabas ito ng isang makapangyarihang spell sa pagpapagaling, at upang mangyari ito, kailangan nilang bumuo ng isang kontrata. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Lillian ang mga tuntunin, tinapos ang kasunduan at binigyan si Manabi ng kapangyarihang kinakailangan upang magamit ang perpektong paggaling, na sa wakas ay muling niregenerate ang mga nawawalang paa ng itim na lobo.
Humanga sa nangyari, ipinahayag ni Claude ang kanyang pasasalamat sa tao. Gayunpaman, kahit na ang kanyang katawan ay mas magaan kaysa dati, wala pa rin ito sa dating anyo. Isiniwalat ni Manabe ang dahilan kung bakit ang sumpa ay tumatakbo pa rin sa mga ugat ng itim na lobo, dahil kahit ang mga pinakakarapat-dapat na tagasuri ay hindi kayang matukoy ang negatibong katayuan na ito. Kinwestiyon ni Claude kung paano ito nakita ng binatang ito sa loob niya. Hindi tumigil doon, isiniwalat din ni Manabe na si Lillian ay magiging isang pantas balang araw at alam niya ito dahil taglay niya ang mga mata ng pantas. Pinagpapawisan ng malamig, ipinaliwanag ni Claude na ito ay isang napakabihirang banal na biyaya, isa kung saan ang mga mata ng may-ari nito ay nakikita ang lahat ng katotohanan. Bilang tugon, gumamit si Manabe ng mga pang-emerhensyang hakbang sa pagtatangkang tanggalin ang sumpa ng itim na lobo. Agad na nagpakita ang mabibigat na kadena, na gumagapos sa katawan ng bayani, kasama ang isang madilim na mayasma na bumabalot sa kanya na parang sinusubukang sakalin siya. Sa gitna ng lahat ng ito, ang imahe ng isang pares ng gunting ay nagpakita sa kalangitan bilang isang praktikal na solusyon sa problema. Gamit ang matatalas nitong talim na parang isang pares ng bolt cutter, hiniwa nito ang bahagi ng mga kadena at nagdulot ng isang malakas na kalabog na inakala ng lahat na ang kawawang si Claude ay katatapos lang pumanaw. Gayunpaman, pinatunayan ng panahon na ang maswerteng lobo ay buhay pa rin, bagamat hindi pa natanggal ang lahat ng kadena. Tinanong ni Manabe ang Diyos kung bakit, at ang paliwanag ay simple, ang kanyang kasanayan sa pang-emerhensyang hakbang ay level 1 pa lamang. Hindi niya inaasahan na magagamot niya ang sumpa gamit ito. Naramdaman ni Claude ang bahagi ng kanyang lakas na agad na bumabalik sa kanyang katawan, na parang nakasaksi ng isang himala. Natural lamang, ang kanyang paghanga sa kakaibang binatang ito ay tumaas sa isang antas na hindi niya maisip. Tutal, ang binata na si Manabe ang mahalagang responsable sa pagbuhay muli ng bayani. Dahil doon, nag-alok si Claude na magsagawa ng isang ritual ng katapatan sa tao, isang ritual kung saan ipinagkakalob niya ang kanyang walang hanggang proteksyon. Inirerekomenda niya ang paggamit ng contract skill kasama ng isang ritual ng katapatan, dahil pinipilit nito na panindagan ang kasunduan sa magkabilang panig, hindi lamang ng unang nag-alok nito. Dahil dito, naniniwala si Supo na lubos na masisiyahan si Claude. At dahil ganoon nga, inalok ni Manabe ang kontrata, naiwan ang lobo na walang masabi sa kanyang kaligayahan, sa wakas ay tatakan ang kasunduan sa pagitan nila. Kinilala ni Claude si Manabe bilang kanyang master, inialok sa kanya ang kanyang puso at pag-iral, nanunumpa na paprotektahan siya ng buong lakas at kaluluwa. Nang tanggapin ang panunumpa, tinapos ni Manabe ang kontrata. Ang ritual ng katapatan ay opisyal na kinumpirma ng espiritu ng liwanag, na sinisimbolo ng isang marka na nagpapakita sa kanilang dalawa. Samantala, habang patuloy na naglalakad ang dalawang adventurer, na malinaw na mukhang kakaiba kasama si Stelia, naging malinaw na wala siyang pangangatawan ng isang adventurer, na bumagsak dahil sa pagod habang umaakyat sa isang burol. Iminungkahi ni Emalia na magpahinga sila sa mga mainit na bukal sa unahan, at labis na natuwa ang headmaid sa ideya. Tutal, magkakaroon siya ng pagkakataong huminga ng malalim at marahil ay humanga sa kambal na aset na itinago ng kanyang kasama na elf sa loob ng kanyang blusa. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, tinalikuran ng katulong ang ideya at nagpas siyang magpatuloy sa pag-iika-ika. Hindi lamang niya kailangang mag-ipon ng pera, kundi naalala rin niya na kailangan niyang magbihis, na hindi magiging angkop sa mga estranghero. Iginiit ni Emalia na silang tatlo ay magkaibigan at maaari pa nilang hawakan ang likod ng isa't isa bilang isang malinaw na senyales ng lubos na pagiging malapit, na labis na ikinabahala ng kawawang katulong. Pagbalik kay Manabe, ipinaliwanag niya kina Claude at Lillian na hindi niya magagamit ang kanyang mas malakas na kapangyarihan sa pagpapagaling maliban kung makakatanggap siya ng malaking halaga ng shared MP, dahil wala pa siyang kinakailangang mana points sa kasalukuyan. Dahil sa pagkaunawa sa kalubhaan ng sitwasyon, nag-alok ang mga bodyguard ng isang bagong kontrata na kinabibilangan ng pagbabahagi ng katangiang iyon. Formal na ginawa ni Supo ang kasunduan at inanunsyo rin na ito ang dahilan ng pag-level up ng Grimoire skill. Napansin na ni Claude na ang binatang ito ay nagpapakita ng ilang mabibigat na skits at hindi pa niya ito napagkokomentuhan noon, ngunit ngayon ay nagpasya siyang tanungin kung sino talaga ang kinakausap niya kapag kinakausap niya ang kanyang sarili.
Ipinaliwanag ni Manabi na si Supo na may boses ang nagtuturo sa kanya ng maraming bagay. Hangang-hanga ng mapagtanto na ang binatang lalaki ay nagtataglay ng tutorial skill, binigyang kahulugan ni Claude na ang taong ito ay dapat ding humawak ng titulong itinapon mula sa ibang mundo. Kahit na hindi alam kung anong mundo iyon, naunawaan ng itim na lobo na si Manabi ay nagmula sa malayo upang iligtas siya at si Lilian, at sa ngayon, sapat na iyon. Ayon kay Claude, ang tutorial ay isang pambihirang kakayahan. Gayunpaman, ang Diyos ng mundong ito ay nakialam sa isipan ni Manabi upang sabihin na ang lobo ay medyo nagpapalabis. Bagamat, ang totoo, ang Diyos ay medyo pagod matapos gamitin ang ikatlong bahagi ng kanyang lakas upang lumikha ng tutorial. Matapos malaman ang halos lahat ng nangyayari sa isipan ng tao, napagpasyahan ni Claude na ang Diyos na nagsasalita kay Manabi ay si Shoshin, ang pinakamalakas sa 11 Diyos ng mundong ito, na kilala sa pagbibigay ng mga basbas na tutorial at mga mata ng pantas. Naniniwala si Claude na si Shoshin ay may malaking interes kay Manabi. Gayunpaman, iniisip ng binatang lalaki na ang Diyos na ito ay maaaring may pagtingin din sa lobo at sa batang babae, bagamat si Lilian ay nakatanggap ng isang bagay na tinatawag na banal na pagkawasak, na tila medyo problematiko. Hindi pa naririnig ni Claude at Lilian ang kakayahang ito, kaya ipinaliwanag ni Manabi na ito ay isang mapanirang kasanayan na may napakalaking mahiwagang kapangyarihan. Agad na nawala ng pag-asa si Lilian nang marinig ito, at naisip ni Manabi na marahil ay hindi niya dapat sinabi sa kanya. Ipinaliwanag ng lobo na dahil nga sa kapangyarihang ito kaya pinalayas ng kanyang pamilya ang batang babae at ginamit upang bayaran ang isang utang. Hindi maintindihan ni Manabi kung bakit ipinagkakalob ni Shoshin ang gayong kapangyarihan sa isang tao. Nilinaw ng lobo na, sa totoo lang, ang Diyosa na si Majin ang may pananagutan sa mga mahiwagang sining. Nang marinig ito, hindi itinanggi ni Shoshin na maaring ang partikular na babaeng iyon ang gumawa ng gayong kalupitan. At sa sandaling mabanggit ang pangalan ni Majin, isang figure ng babae ang nagpakita sa espasyo kung saan naroon ang trono ni Shoshin. Mukhang hindi siya natuwa kahit kaunti, at biglang parang nasa larangan ng digmaan ang isip ng kawawang si Manabi. Pagkatapos, sa isang tono na mas tumatanggap kaysa sa inaasahan, sinabi ni Majin na tila nagdurusa ang batang babae dahil sa kakayahang iyon. Sa kasamaang palad, kapag nakuha na ang isang kapangyarihang tulad nito, mahirap kahit para sa mga Diyos na alisin ito. Formal na ipinakilala ng Diyosa ang kanyang sarili bilang mahika sa loob ng isipan ng bata, ipinaalala sa kanya na taglay nito ang kasanayang grimoire, ibig sabihin ay kaya niyang isaayos ang mga halaga ng MP at mahiwagang kapangyarihan ni Lilian, kahit na nilinaw niya na hindi niya tutulungan ang tao sa lahat ng oras. Ipinaliwanag ni Majin na ang kanyang mga parametro sa pamamahala ay ilalapat tuwing gagamitin ang grimoire. Tunay na nasusunog at nakadapa sa lupa. Nangako si Shoshin sa Diyosa na tunay niyang pinagsisisihan ang kanyang nagawa, habang casual naman siyang humiling sa ibang Diyos na nagngangalang Mason na pahiram siya ng isang Iron Maiden upang matapos niya ito, at marahil ay muling magkatawang tao bilang isang taong mas responsable. Nag-aalala, tinanong ni Claude kung ano ang sinasabi ni Majin. Hindi ito pinansin ni Manabi at sinabi sa kanya na, ayon sa kanya, magiging maayos din ang lahat. Nagsimulang umiyak sina Lilian at Claude at nagpapasalamat sa makapangyarihan sa lahat para sa kanyang awa, habang nakikinig si Manabi kay Majin na pinahihirapan si Shoshin sa liwanag ng araw. Umabot ito sa punto na biglang nawala ang tutorial at ang mga kakayahan ng Sage, na nagbawas sa kapangyarihan ni Supo sa pagbabahagi lamang ng impormasyon hanggang sa susunod na abiso. Nababalisa sa nangyari kay Shoshin, hindi maiwasan ni Manabi na parang nakita na niya ang tinatawag na Majin na ito sa kung saan dati. Di nagtagal, malapit sa isang cabin sa kalsada, inactivate ng tao ang grimoire at tinawag ang isang kakaibang maliit na kuting na nagpakilala bilang Venny. Ayon sa kanya, siya ay ipinadala ng Diyos ang si Majin upang turuan ang mga baguhang ito ng kaunting tungkol sa mahika. Hindi pinansin ni Lilian ang sinasabi ng maliit na nilalang at binuhat ito upang yakapin, at sabihin na lang natin na medyo nataranta si Claude sa labis na reaksyon ni Venny sa pagmamahal, marahil ay hiniling na sana ay nasa kanyang lugar siya. Ipinaliwanag ng pusa na isa siya sa mga sagradong halimaw at kayang gawin ang anumang gawain. Tinapik siya ni Manabi sa ulo, na agad na nagpasiklab ng panloob na selos kay Claude.
Sa kanyang isipan, ang impostor na ito ay nagpakita na ng labis na pamilyar na pag-arte at inaagaw si Manabi mula sa kanya, habang ang kawawang itim na lobo ay hindi man lang nakatanggap ng kahit isang tapik sa ulo simula nang pumasok siya sa buhay ni Manabi. Samantala, sa pagbabalik sa paglalakbay ng adventurer, pakiramdam ni Stelia ay nasa paraiso siya habang nakikita niya ang malalakas na kurbe ni Emalia, ganap na walang suot at maayos na pinainit ng mga mainit na bukal kung saan silang dalawa ay naliligo ngayon. Tinanong ni Emalia kung ano ang gusto ng kanyang ama sa kanya, ngunit hindi maibunyag ng katulong ang anumang detalye. Dahil ganoon nga, inalok ni Emalia na hugasan ang likod ni Ivel, ngunit agad itong tumanggi. Sinabi ni Stelia na maaaring masyadong nagpupumilit ang kanyang kasama sa tao, at kahit na ang intensyon niya ay makipagkaibigan lamang sa kanya, maaaring hindi iyon ang tamang paraan. Gayunpaman, matapos marinig ang palitan ng salita, hiniling mismo ni Ivel na hugasan ang likod ni Emalia, na sinasabing magkaibigan silang dalawa. Pagkatapos ay isinuot ni Claude ang kanyang gamit panglaban, at nagulat si Manabi nang makitang gumagamit ito ng sibat, dahil sa kanyang isipan, ang isang bayani ay dapat gumamit ng espada. Gayunpaman, ayon sa lobo, mas madaling hawakan ang isang sibat dahil sa kanyang pangangatawan. Kung tungkol sa baluti na bukas sa ilang mga lugar, kadalasan ay iniiwasan niya ang mga pag-atake, kaya sapat na ang pagtakip lamang sa mga mahahalagang punto, na nagpapanatili rin sa kanyang mas magaan na baluti. Bukod pa rito, kung masyadong natatakpan niya ang kanyang katawan, makakaramdam siya ng matinding init. Susunod, si Lilian na ang maghahanda ng kanyang kagamitan. Nagsuot siya ng isang roba na gustong-gusto nila ni Manabi. Pagkatapos, walang kahihiyang lumapit ang may-ari ng tindahan at sinabing ang damit ay nagkakahalaga lamang ng 25 gintong barya, na talagang isang kakatuwang presyo. Gayunpaman, pumayag pa rin si Claude sa kasunduan. Nalungkot si Lilian sa kung gaano kamahal ang kanyang mga damit at nagpasyang huwag nang magsuot ng iba pa. Gayunpaman, sinabi ni Manabi na mas mahalaga ang kanyang kaligtasan kaysa sa pera, isang bagay na malinaw na hindi niya sanay marinig. Nagkomento ang panday na mayroon siyang isang napakabuting kapatid na lalaki, na nagpasimula kay Lilian na makita si Manabi na parang tunay niyang nakatatandang kapatid. Laking gulat niya, hiniling ni Manabi sa kanya na pumili rin ng tungkod, habang sa loob-loob ay nagpapanik dahil alam niyang kakailanganin niyang kumpletuhin ang ilang misyon ng mabilis bago siya maubusan ng pera para sa pagkain. Nagpasalamat si Lilian kay Master Manabi, ngunit hiniling niya rito na huwag siyang tawaging ganoon dahil wala naman silang anumang uri ng kontrata sa pagkaalipin. Namula ng malalim ang dalaga, nagpa siya ang babae na tawagin siyang bro, at talagang nagustuhan ni Manabi ang ideya, kaya nagkasundo sila. Biglang sumulpat si Venny mula sa kung saan at ginulat silang dalawa, na nagpapakitang gilas na gusto rin niya ng ilang kagamitan dahil nakakakuha naman ng iba. Nang hindi humihingi ng permiso, pumili ang pusa ng kwelyo na nagkakahalaga ng 15 gintong barya, na lalong nagpalubog kay Manabi sa utang. Gayunpaman, mayroon pa ring silbi ang pusa, na siyang pagtuturo ng mahika. Pagkaalis nila sa tindahan, oras na para sa basic magic training course ni Venny. Bagamat sa puntong ito, tanging pera lang ang mairereklamo ni Manabi. Binato ni Venny ang ulo ng binata para tumigil ito sa pagsasalita. Pagkatapos ay ipinaliwanag na si Claude, bilang isang bayani, ay halos alam na ang lahat tungkol sa pagiging isang adventurer. Gayunpaman, ang dalawa pa ay walang alam, kaya dapat silang matuto ng mahika mula sa simula. Hindi na kailangang mag-alala at si Venny ang grimoire ni Manabi, kaya magiging maayos din ang lahat. Muli, nagtaka si Manabi kung ano nga ba ang isang grimoire. Ipinaliwanag ni Supo na ito ay isang S-rank career na kakayahan na nagbibigay daan sa gumagamit na makakuha ng kaalaman at mga mahiwagang pamamaraan mula sa mundong ito. Labis na natuwa si Manabi nang malaman niyang kaya niyang gumamit ng mahika, ngunit mabilis siyang pinabagsak ni Venny, sinabing baka kahit papaano ay matututo ang binata ng utility magic, ngunit malamang na hindi niya kayang gamitin ang mga attack spell. Nang marinig ito, nagdusa si Manabi sa loob, habang sinusubukan ni Lilian na kumbansihin siya na astig ang mga utility spell. Hindi napigilan, nagkomento ang batang babae na napaka-cute ng pusa, at buong pagmamalaki niyang kinumpirma ito, na sinasabing isa siyang dakilang sagradong halimaw na nilikha ng Diyosa na si Megin.
Hiniling din niya na tawaging master habang nagsasanay, at tinanggap ito ng mga estudyante nang walang gaanong pagtutol. Pagkatapos ay inanunsyo ni Venny na ang unang hakbang ay unahin ang pamamahala ng mana ni Lilian, at si Manabi ay dapat na nakarehistro bilang responsable sa pamamahala nito. Tinanong ng lalaki kung ano ang kailangan niyang gawin at biglang kinagat ang dulo ng kanyang mga daliri nang walang dahilan. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Venny na hindi na kailangang mag-alala si Lilian dahil na-stabilize na niya ang kanyang MP ngunit binawasan ang kanyang mahiwagang output sa 10%. Habang nagsasanay siya, unti-unti niyang nailalabas ang higit pa sa kanyang kapangyarihan at unti-unting masasanay dito. Susunod, sinabi ni Venny na kailangan nilang sanayin ang sirkulasyon ng mana ng master. Para magamit ang mahika, kailangan mong manipulahin ng maayos ang pinagmumulan nito. Ang sirkulasyon ng mana ay binubuo ng dalawang taong magkahawak kamay at dumadaloy ang mana mula sa isa patungo sa isa pa, na nagsisilbing pagsasanay upang maramdaman ang daloy at matutunan kung paano gamitin ito. Inamin ni Manabi na hindi niya gaanong naintindihan ang tungkol doon, na nagpawala ng pasensya kay Venny at sumigaw na sa pagkakataong ito ay si Claude na lamang ang maglilipat ng mana sa lalaki. Magkaharap silang dalawa, at sinabihan ni Claude ang binata na ituon ang kanyang kamalayan, ngunit wala siyang ideya kung paano iyon gagawin. Lalong na si Venny at sinigawan siya na ipikit ang kanyang mga mata, ngunit binalaan si Claude na ang master ay walang gaanong resistensya sa Mon-Ora, kaya dapat ay kaunting halaga lamang ang ilipat niya. Magkahawak kamay sila, at nagsimulang mabuo ang isang mayasma sa kanilang mga katawan, na humanga kay Lilian. Tila maayos naman ang lahat hanggang sa biglang nawala ng kontrol si Claude at sumigaw na ikinatakot ng lahat. Maya-maya, nagising si Manabi sa isang lugar na walang laman. Pagkatapos, isang elf ang humakbang sa tubig, at ang kapaligiran ay lumawak sa iba pang bahagi ng mundo, dinala ang binata sa magandang lugar na iyon. Tumingin ang elf kay Manabi at nakitang nakakatawa ang gulat na ekspresyon ni Claude. Sa sandaling iyon, napagtanto ng bida na siya na ngayon ay si Claude. Sinusubukang manatiling kalmado, naalala ng lobo na nakatayo siya sa harap ni Anastasia at sinabing nakatingin ito sa buwan gaya ng dati. Gustong bigyang diin ng elf kung gaano kaganda ang buwan, habang ang babae lamang ang napapansin ng bayani. Hindi pa nakakita si Claude ng isang elf na kasing ganda niya sa buong buhay niya. Si Anastasia ay nasa tabi na ni Claude simula pa noong sila ay mga bata pa. Magkasama silang nag-aral, nakipaglaban, umiyak, at nagtawanan. Naniniwala ang bayani na mananatili itong ganito magpakailanman, hanggang sa isang trahedya ang nagmarka sa kanyang buhay magpakailanman. Isang araw, sa isang madugong labanan, pinaslang ng elf ang kanilang mga kalyadong sundalo at pinutol pa ang mga paa at kamay ni Claude habang nagkokomento kung gaano kaganda ang buwan ng gabing iyon. Sa sandaling iyon, nagising si Manabi sa harap ni Claude at Lilian, na nagsasalita sa hindi pangkaraniwang formal at komplikadong wika. Hiniling ng lobo sa lalaki na huminga pa ng kaunti, dahil ang pagsasalita sa ganitong masalimuot na paraan ay hindi katulad niya. Iginiit ng lalaki na ang kanyang pangalan ay Claude, habang sinusubukan ng bayani na kumbansihin siya na siya pa rin si Master Manabi. Pagkatapos ng ilang pagpupursige, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan ang bida, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit niya inakala na siya ay Claude. Ipinaliwanag ni Lilian na mayroong malalim na panghihimasok sa kamalayan ng lalaki, habang ang lobo ay humihingi ng paumanhin sa hindi sinasadyang paglipat ng labis na mana sa kanya. Biglang sumulpat si Venny mula sa kung saan upang pag-alitan ang taong lobo. Pagkatapos noon, walang kahihiyang tinanong niya kung mayroon bang anumang mga kawili-wiling alaala tungkol sa malaking lobo noong baliw na paglalakbay sa pag-iisip ng lalaking iyon, marahil ang lobo na nababasa sa kama or natamba sa lupa na parang basura. Gayunpaman, sinabi ni Manabi na nakakita siya ng isang bagay na mas maganda kaysa doon, bagaman hindi niya ito masyadong matandaan. Dahil nawala ng interes si Venny at naglakad palayo, nanatiling iniisip ni Manabi ang kanyang nasaksihan sa alaalang iyon. Sa paglipas ng panahon, nagsasanay ang bida ng utility magic para lang tumigil sa pagiging walang silbi. Siyempre, hindi ito ang uri ng kapangyarihan na sisira sa isang hukbo. Ito ay para sa pang-araw-araw na paggamit. Gayunpaman, kailangan mo pa ring hiramin ang kapangyarihan ng mga espiritu para magamit ito. Kung gagawa ka ng mga gawaing bahay habang naglalabas ng mana, kinokolekta ng mga espiritu ng apoy at tubig ang mana na inilalabas.
Kapag nasiyahan ang mga espiritong iyon, nagbibigay sila ng utility magic. Hindi tulad nila, hindi nasisiyahan si Manabi, dahil iniisip niyang katawa-tawa na kailangan niyang magwalis ng sahig at mag-alis ng alikabok sa mga muebles para makagawa ng mahika, habang iginiit ni Supo na ang pagsasanay ang tanging paraan. Sa sandaling iyon, pumasok sina Lillian at Claude sa silid upang ipaalam sa lalaki ang tungkol sa hapunan, at aksidenteng nasipsip ng lobo ang isang balde na puno ng tubig na ginagamit sa paglilinis. Lumuhad ang kawawang beastman at humingi ng tawad na parang nakagawa siya ng pinakamalaking kalupitan sa siglo. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Manabi at sinabing medyo nakakatuwa talagang makita ang isang dating bayani na napaka-clumsy. Nang marinig iyon, hindi maitago ni Claude ang kanyang emosyon at napahiya nang makatanggap ng isang makabuluhang papuri. Di nagtagal, gayunpaman, lumubog siya sa isang mapurol at hindi mapakali na pakiramdam dahil sa isang bagay na naisip niya na hindi niya maipahayag. Sa puntong ito, hindi nag-aksaya ng oras si Manabi at nagpatuloy sa paglilinis ng mabilis upang matapos siya ng mabilis. Pagkatapos ay tinanong niya kung mayroon ba siyang natutunan mula rito. Sinabi ni Supo na hindi pa, ngunit kahit papaano ay nagawa ng binata na linisin ang buong koridor dahil lamang sa tuwa. Nabanggit na ni Tanya ang resulta ng paglilinis at namangha na walang kahit isang bakas ng dumi. Nangako siyang bibigyan ng magandang atensyon ang binata sa hapunan. Sinadyang may dobleng kahulugan ang parirala, ngunit literal na tungkol sa pagkain ang tinutukoy ng Katie wala sa buong oras. Habang pababa ng bahay, sinipa ni Claude ang isa pang balde ng tubig at napagpasyahan na isa talaga siyang sakuna sa anyong lobo. Maya-maya, nagsikap ang grupo sa isa na namang aralin sa mahika kasama si Professor Venny. Habang tinutulungan ng pusa si Lillian, inimbitahan ni Claude si Manabi para sa praktikal na pagsasanay. Bagamat hindi naniniwala ang bida na kaya niyang hawakan ang espadang nakuha niya, iminungkahi ng bayani na magsimula siya sa ibang bagay, tulad ng pana at palaso. Kaya, inilagay si Manabi sa harap ng isang target na may iisang misyon lamang, tamaan ito. Nagpupumilit na hilahin ang tali ng pana ng maayos ang palaso, pinaputok ng kawawang lalaki ang bawat bala sa ibang direksyon na may katumpakan ng isang bulag. Kumilos na parang isang mahigpit na commander, inutusan ni Claude ang bida na ituwid ang kanyang likod at hilahin ng mahigpit ang pana, ngunit ang pagsasanay ay nagtapos sa kapahamakan at ang apprentice ay ganap na naging talunan. Nagkomento na ginawa ni Emalia na madaling gamitin ang sandatang ito, sumagot si Claude na ganoon din ang lahat sa simula. Gayunpaman, humiling ang bida na magpahinga sandali dahil nasira ang kanyang mga kamay. Hindi naiintindihan ng lobo ang drama dahil ang bida ay may hawak na aklat medikal at kayang pagalingin ang kanyang sarili. Sa makatuwid, hindi niya kailangan ng pahinga, kundi agarang pagre-regenerate upang maipagpatuloy niya ang pagsasanay. Ngayong nahaharap sa isang tunay na diktador ng pana at palaso, pinagsisihan ni Manabi ang pagtanggap ng tulong mula sa lobong ito at humingi ng tulong kay Emalia saan man siya naroon. Sa katunayan, ipinagpatuloy ng Archer ang kanyang paglalakbay habang ang isang lalaki ay palaging nasa isip niya, iniisip kung maayos ba ito at sabik na ipakita na mayroon na siyang kaibigan. Nagkomento si Stilox na tila nasa magandang kalagayan si Emalia, na totoo naman, marahil ay medyo samobra pa, dahil malinaw na hindi siya itinuturing ni Ivel na kanyang matalik na kaibigan tulad ng pagtingin ng elf sa tao. Sa unahan pa, nakatagpo ang tatlo ng dalawang posibleng landas, ang isa ay isang shortcut. Gayunpaman, itinuturing ito ni Emalia na isang masamang ideya dahil ang rutang iyon ay dumadaan sa mga guho ng isang lumang kuta, kung saan sinasabi nilang niloloko ng mga kaluluwang gumagala ang mga lumalapit. Gayunpaman, iginiit ni Ivel na dapat silang dumaan sa daang iyon dahil ang mga guho ay malamang na naglalaman ng mga nakatagong kayamanan, at maaaring ito na ang kanilang pagkakataon na makakuha ng isang mahalagang bagay. Dahil kapos sa pera, pumayag si Emalia na tumungo sa mga guho. Tinanong ni Stelio kung ano ang nangyari sa gantimpalang pera ng pilak na koneho, at ipinaliwanag ni Emalia na hindi siya maglalakad ng may ganoon karaming pera sa kanyang bulsa. Iniisip din nila kung mayroon nga bang tunay na mahalaga roon, at sumagot si Ivel na kahit anong mangyari, magiging maayos din sila dahil kasama nila ang mga kaibigan. Muling naging emosyonal si Emalia habang nakasimangot si Stelia. Pagbalik sa grupo ni Manabi, nagpahinga sila para kumain, at habang naghahanda ang bida,
hindi mapakali si Lillian at gustong tumulong sa isang bagay. Kaya, hiniling niya rito na gawin ang mga simpleng gawain, tulad ng pagkuha ng asin at paminta. Pagkaraan ng ilang panahon, naghanda ang kusinero ng isang tunay na piging na nagtatampok ng maraming tuhog ng kuneho na may sungay at sopas ng kabute na may mga gulay. Walang sino man ang hindi nakakakita ng pagkain bilang masarap, lalo na pagkatapos itong matikman. Nagpakita si Manabi ng ekspresyon ng kasiyahan habang pinapanood niya ang kanyang mga kaibigan na kumakain at nasisiyahan sa pagkaing inihanda niya mismo. Gayunpaman, nang matikman niya ito, napansin niya ang isang bagay na lubhang nakakahiya sa tekstura. Habang kumakagat siya sa isang kabute, napagtanto ng bida na hindi wastong tinanggal ni Claude ang mga base at mayroon pa ring mga piraso ng ugat dito. Sa katunayan, dahil binaliwala ito ng lobo, nagtanong si Manabi tungkol sa mga mansanas para sa panghimagas. Agad siyang ibinunyag ni Lillian, sinabing kinain silang lahat ng malaking lobo dahil walang nakatingin. Habang humihingi ng tawad si Claude, hinayaan lang ito ni Manabi at sa halip ay tinanong kung alam ng mga adventurer kung paano pagpira-pirasuhin ang mga halimaw. Hindi nag-aksaya ng oras si Claude at nag-alok na hawakan ito kung kinakailangan, pinuputol at nililinas ang bawat piraso ng bangkay. Gayunpaman, itinuro ni Manabi na ang husay ng lalaki sa paggamit ng kutsilyo sa kusina ay zero, kaya tila hindi siya kasing kaya ng sinasabi niya. Nataranta si Claude at iginiit na lahat ng ito ay dahil sa kanyang sumpa, sinasabing ang dahilan kung bakit niya patuloy na ginugulo ang mga bagay-bagay ay dahil doon. May kabalinto na ang komento si Manabi na halos hindi na siya makapaghintay sa araw na iyon, na nagpapahiwatig na sawa na siya sa mga pagkakamali sa lahat ng oras. Dahil pinag-uusapan na nila ang paksa, tinanong ni Manabi kung may ideya ang isang lobo kung sino ang nagsumite ng sumpa sa kanya, ngunit sinabi ng bayani na wala. Pagkatapos kumain, habang naghuhugas ng pinggan, nagreklamo ang bida na maraming bagay sa kanyang orihinal na mundo ang mas mapayapa, kaya kailangan niyang gawin ang lahat para makabalik sa lalong madaling panahon. Sa isang ulat, ipinaalam sa kanya ni Supo na siya ay nagkaroon na ng kasanayan sa bubble bath, na nagdulot ng kaunting kagalakan sa bida. Gayunpaman, iminungkahi ng boses ang paggamit ng mapa ng mundo, at nakilala ni Manabi ang paglapit ng isang rumaragasang baboy ramo. Walang pag-aalinlangan, nagpakita ang nilalang sa mabilis, na may hindi magandang ekspresyon na ikinagulat ni Manabi. Gayunpaman, sinabi ni Venny na magiging maayos ang lahat dahil si Claude ay isang dating bayani, kahit na hindi siya mahusay. Tungkol dito, tinawag ni Claude ang kanyang espesyal na pamamaraan, ang isang tulak, na naglalabas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang sibat na direktang tumama sa baboy ramo at malinis na pinutol ang ulo nito ng walang seremonya. Alam na ang amoy ng dugo ay maaaring makaakit ng ibang mga halimaw, sinabi ng lobo na oras na para alisin ang kalat. Sa kahilingan ni Venny, pumasok si Lillian gamit ang isang spell ng tubig na tinatawag na odor cut, lubusang nilinis ang bangkay at iniwan lamang ang katawan ng baboy ramo ng buo at walang dugo sa paligid nito. Sinamantala ang sandaling ito, napagpasyahan ni Claude na magandang panahon ito para turuan ang lahat kung paano maghiwa-hiwalay ng halimaw, at sigurado si Manabi na bumabawi ang kanyang kasama dahil sa nauna. Samantala, dumating si Emalia at ang kanyang mga kasama sa mga guho, at ang madilim na kapaligiran ay hindi nakakaramdam ng pagtanggap. Tumanggi si Stylux na umalis sa tabi ng kasamahan niyang elf dahil sa takot. Habang si Ivel, na nakatayong mag-isa, ay ginamit ang kanyang mahiwagang salamin at napagpasyahan na may mga hindi mapakilang kaluluwa nga roon, bagaman hindi sila ang hinahanap niya. Sa gitna nito, narinig niya ang pagsigaw ng kanyang mga kasamahan, ngunit hindi sa takot, ang kabaligtaran. Natagpuan ng dalawa ang isang bundok ng kayamanan, or sa halip, iyon ang nakita ni Emalia, habang si Stylux ay nakikita lamang ang mga bundok ng aset ng kanyang kaibigan. Nang dumating si Ivel, isa lamang ang nakita niya, ang dalawa na kumikilos na parang mga baliw sa gitna ng ilang kakaibang visual na halusinasyon. Dahil dito, gumamit ang tao ng isang mahiwagang kapangyarihan na naglalabas ng mga lilac ray at tinamaan ang mga elf. Pagkalipas ng ilang oras, natapos ni Manabi ang paghiwa-hiwalay at nauwi sa ganap na karumihan. Tulad ni Claude, nagpasya siyang subukan ang kanyang bagong kasanayan, ang bubble bath, ngunit hindi sa kanyang sarili. Sa halip, ginamit niya ito sa lobo, na nakatayo lamang doon at nagulat.
Nagkunwaring naglulunsad ng isang energy attack, pinalibutan ng lalaki ang kanyang kaibigan ng isang kurtina ng mga bulana, nang mawala ang mga ito, ay nagpapakita hindi lamang ng pinakamalinis at pinakamalambot na lobo sa kasaysayan, kundi pati na rin ang pinakanagiginhawa, dahil kahit ang kanyang pagkapagod ay nawala kasama ng dumi.